Mga kapatid, hindi pa tiyak ha, pero meron akong nabasang post dito sa FB. Ang sabing ganon mga tol ay hindi na magtatagal at maaalis na si Xi Jinping bilang presidente ng China. Naku po, pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin ito simulan, I hope nakasubscribe ka na dito sa ating YouTube channel. At huwag mo rin kalimutan, i-click ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At sana ikaw ay naka-follow and like na rin dito sa ating FB page kung dito ka man nanonood. Ang madalas po nating ginagawa ng reaction and commentary is yung mga issue na may kinalaman sa iba't ibang kaguluhan dito sa ating daigdig. Partikular mga tol kapag nagkakaroon ng mga issue dito sa West Philippine Sea mga kapatid na ngayon ay talagang mainit na pinagdedebatihan, nahahati ang mga Pilipino mga tol. Pero good thing is majority pa rin ng mga Pilipino ang bukas ang kaisipan sa kung ano ba talaga ang totoong ipinaglalaban ng Pilipinas, di ba? So ngayon, meron tayong pag-uusapan. Ito nakita ko lang sa isang post dito sa FB mula kay Lim Tin. January 31 ito na i-post. Ang sabi rito mga kapatid, in a later post, I will inform you who will replace Xi as the leader of China. Kasi mga kapatid, sabi rito, no, binasa ko na to kanina is hindi na daw magtatagal at mapapalitan na si Xi Jinping bilang presidente ng China. Again mga tol, ito'y hindi ko pa kinukumpirma, no? Do your own research. Ito'y babasahin lang natin at bibigyan natin to ng reaction video. So, basahin na natin mga kapatid. Sabing ganito sa post ni Lim Tin, get used to the idea that Xi Jinping will not be the leader of China for much longer. Sabing ganon. I know it is difficult for many of you to believe that Xi Jinping is at his weakest at the moment and that he won't be leader of the CCP much longer. Sabing ganun. Alam niya, mahihirapan tayong tanggapin, lalong-lalo na syempre yung kanyang mga taga-suporta, no, mga tol. Mahihirapan tayong tanggapin o paniwalaan na si Xi Jinping ay nasa pinakamahinang point, no, moment o kalagayan ngayon, hindi kalagayan ng katawan siguro sa kapangyarihan dito. Sabing ganito, and that he won't be leader of the CCP much longer at hindi na daw siya magtatagal mga kapatid bilang leader ng Chinese Communist Party. Sabing ganon, after all, so many of you been conditioned to the image of him being the strongman and didn't the recent purge of General Zhang Huixia and Liu Zhenli strengthen his hand? Sabing ganun. Tama nga naman mga kapatid kasi marami sa atin, lalo-lalo na sa kanilang bansa, ang nakondisyon na talagang malakas itong si Xi Jinping mga tol at malakas ang kanyang kapangyarihan. At dahil nga din dun sa pagkakatanggal niya o pagtanggal dito kay General Zhang Huixia at si Liu Zhenli, no? Pero sabing ganun, no, to the contrary, no? Xi has been fatally wounded by his bungled attempt to install himself as the sole commander of the PLA, which has resulted in the PLA and all functions of the CCP turning against him. No? That is why I said yesterday that his days as leader are numbered. Bilang na daw, mga tol, ang araw ni Xi Jinping bilang leader. Sabing ganon. Dahil nga dun sa kanyang ginawa na paglalagay doon sa kanyang sarili as the sole commander of the PLA na nagresulta daw mga kapatid na doon sa People's Liberation Army and all factions of the CCP turning against him, no? Kumbaga ayaw na sa kanya, sabing ganon dito sa post na to. In fact, eto tuloy natin. In fact, the CCP has already started to move against Xi. No? In fact, sabing gano'n, sa katotohanan nga daw ang CCP ay kumikilos na, no, laban dito kay Xi by starting investigations into Kai Chi and Wang Xiaohong. Sino itong mga to? Ito yung mga who executed the purge of Zhang and Liu on the orders of Xi. Ito yung nagsagawa
ng pagtanggal, pag-purge dito kay Zhang at saka kay Liu sa utos daw ni Xi. So kumbaga ito yung mga tapat na bata, no? Tapat na tauhan ni Xi Jinping. Ngayon daw ay sinisimulan ng imbestigahan yung mga yon. Sabing ganon. Kai Chi and Xi, Chief of Staff and Chief Henchman. Ito daw henchman niya, si Kai Chi. Ito yun. Ito yung picture nun, yan. Kai Chi is Xi's Chief of Staff and Chief Henchman. Ito yung Chief of Staff ni Xi Jinping. He is the 5th ranking member of the Politburo Standing Committee, the 7-member committee which is the highest decision-making body in the CCP. Wang Xiaohong is the minister in charge of internal security. The investigation into these two men are a sign that Xi has become powerless to defend his own men within the party. Ito daw yung senyales, mga kapatid, na wala ng kakayanan si Xi Jinping na protektahan pa o ipagtanggol yung mga sarili niyang tauhan dito sa partido. Kasi nga iniimbestigahan na etong si Kai Chi na Chief of Staff ni Xi Jinping at Chief Henchman niya na nagsagawa o nag-execute ng pagtanggal o pagsibak dito kay Zhang Liu ayon daw sa utos ni Xi Jinping, no? Tapos, these investigations are targeted at Xi directly and aimed at forcing him to step down. Trump will be dealing with the new leader of China pretty soon. Take note mga kapatid, sabi rito. Etong investigasyon na to are targeted as Xi directly and aimed at forcing him to step down. No, sabi rito, Trump will be dealing with the new leader of China pretty soon. Malapit na daw, mga tol. Meron nang haharapin si Trump na iba ng leader ng China. So, sa madaling salita, sabi nga rito sa umpisa, mga kapatid, dito, sabi rito, that is why I said yesterday that his days as leader are numbered. Bilang na ang mga araw, mga kapatid, bilang leader nito si Xi Jinping. Again, mga kapatid, ulitin ko, hindi ako ang nagbabalita sa inyo. Binabasa lang natin yung naka-public post na. Pwede ninyong puntahan, ayan, kay LinkedIn. Diyan naka-post yan, January 31 to ipinost. So hindi ko yan ibinabalita sa inyo. Kumbaga, sineshare ko lang at binibigyan natin to ng reaksyon. Sabing ganon, I know the Chinese trolls will start attacking me again for this latest posting. It's incredible how much money the Chinese state spends on defending Xi. Are they also paid 50 cents per post or more? But it is all futile because that what I am telling you will come to pass. Xi's dream of invading Taiwan has turned to dust. Nako, yung pangarap ni Xi Jinping na sakupin ang Taiwan ngayon ay dust na lang, alikabok na lang, mga tol. Sabing ganun. In a later post, I will inform you who will replace Xi as the leader of China. Have a great Saturday. So, sa susunod niya daw mga post, mga kapatid, ay sasabihin niya, I will inform you who will replace Xi o sinong papalit kay Xi Jinping bilang presidente ng China. Naku po. Ito kaya'y may katotohanan o wala, mga tol? Well, walang nakakaalam sa atin. Walang nakakaalam. Tulad ng sinabi ko, mga kapatid, di natin alam kung sino source nitong taong to. Ito'y binasa ko lang, mga tol. At ito nga, ipinost niya. Ito yung iniimbestigahan ngayon. Ito yung Chief of Staff ni Xi Jinping daw, si Kai Chi. Tama ba basa dyan? Yan. Si Kai Chi is Chief of Staff, yan, and Chief Henchman. Siya rin daw, mga tol, ang nag-execute, Kai Chi and Wang Xiaohong. Si Wang Xiaohong, di natin alam kung ano yung tsura nun. Basta si Kai Chi, who executed the purge of Zhang and Liu on the orders of Xi. So ito yung nagsagawa ng pag-purge doon kay Zhang Yuxiao sa utos ni Xi Jinping. Pero ito yung gusto kong matandaan ninyo. Sabi niya rito, mga tol, Trump will be dealing with a new leader of China pretty soon. Malapit na. Di natin alam, this month, next month, o this year. Sabing ganon, basta ang sabi niya rito,
That is why I said yesterday that his days as leader are numbered. Bilang na. Sabing ganun. Actually, meron pa nga itong sumunod na post mga kapatid sa sumunod na araw. Ito, pakita ko lang sa inyo. Ito, January 31, same day niya lang din pala pinost. Sabi nga nun, destroying his own army, Xi's Art of War. Di ba merong Art of War mga tol ng China, yung tipong matalo mo ang kalaban nang hindi mo na kailangan pang gumamit ng puwersa. Sabi nga nun, Xi Jinping didn't reform the Central Military Commission. He hollowed it out by purging Zhang Yuxia. Ito yun. Ito yung isang general niya na tinanggal niya. At si Liu Zhenli. And anyone who inspired confidence instead of fear, he reduced the PLA's command to a body that can't even form a quorum. Sanchu, si Sanchu yung may akda nung kanilang Art of War. Victory without battle, sabing ganon ni Sanchu. Pero dito kay Xi Jinping, she perfected defeat without firing a shot. No. Talo na daw si Xi Jinping nang hindi pa lumalaban, sabing ganun. O kanina yung binasa natin, di ba? Yun yung post nito ni Lim Tin. Bilang mga tao, ano ang inyong masasabi rito? Sa tingin nyo may katotohanan kaya to mga tol na bilang na daw? Ito ulitin ko mga tol, hindi ko kinukumpirma sa inyo to. Wala pa tayong sapat na patunay. Binasa ko lang yan. No, pero ano sa tingin ninyo? Totoo kaya to na bilang na daw ang araw ni Xi Jinping as a leader at meron na daw bagong haharapin si Trump na magiging bagong leader ng China mga tol. At doon nga dito sa post niya mga tol, in a later post, I will inform you who will replace Xi as the leader of China. Have a great Saturday. Ako po. Bilang mga Pilipino mga kapatid, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.